Sino-sino ang mga kasama natin sa langit? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Unang-una po, binabati ko muna si Nanay Lilia. Nasa likod ko, no? Tumitingin ng mga bulaklak. Kasama po natin yan sa devotion natin araw-araw. At binabati ko rin ang happy birthday si Sister Ellen Toledo. Na-celebrate po kami sa inyong kaarawan. Now, yung pag-uusapan po natin ay patungkol sa four living creatures. Four living creatures. Ano ba yung four living creatures? Sa Revelation po, merong mga specific creatures na nandoon sa paligid ng trono ng ating Diyos. So, pag namatay tayo at nakapiling natin ng ating Panginoong Jesucristo, I think, kung sila man ay literal na angelic beings, ay makikita natin sila. So, in Scripture, living creatures are a unique class of heavenly beings described vividly in Ezekiel chapter 1 and Revelation chapter 4. These beings, bearing the faces of a lion, an ox, a man, and an eagle, surround God's throne in continual worship. Their symbolism reflects strength, service, intelligence, and swiftness. They remind us of the splendor of heaven and the unceasing praise that surrounds our glorious God. Sabi po dito sa Revelation chapter 4, verse 6 to 8. And before the throne, there was, as it were, a sea of glass, like crystal. And around the throne, so isipin niyo po muna, no, si John nagkakaroon ng vision ng throne room of God. So sabi niya, and around the throne, ito yung nakikita ko. On each side of the throne are four living creatures, full of eyes in front and behind. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. And the four living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to say, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was, and is to come. Sa Tagalog po, at sa harapan ng trono ay parang isang dagat na salamin na katulad ng kristal. At sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may 4 na nilalang na buhay, the four living creatures, na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang ay tulad ng isang baka, ang ikatlong nilalang ay may mukha ng isang tao, at ang ika-4 na nilalang ay tulad ng isang agilang lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi, araw at gabi. Banal-banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Now, ito pong 4 living creatures na to, kung i-imagine lang natin, kasi sobrang tindi ng vision eh. Kung tayo siguro magkaroon ng ganitong vision, magugulantang tayo, baka ikamatay pa natin yung makakita ng ganitong pangitain. Yung ibang mga artists, no, ganito nila dinidisplay o pinipicture, ini-imagine yung 4 living creatures. Yung i-zoom in natin, so parang ganito, no, 4 na nilalang na ang hirap i-describe. Basta, yan yung itsura nila. Kung literal natin na iguguhit o idodrawing, ganyan yung magiging itsura. Pero naniniwala ako na itong 4 living creatures na to, kumbaga, mahirap unawain ng isipan. At bukod po dyan, siguro nakakagila-gilalas at lubhang nakakatakot yung makakita ng ganitong klaseng nilalang. So, marami pong mga views patungkol rito. Bibilisan ko lang po, no? At least 3 views. Sabi ng ilang mga eksperto, mga nag-aaral talaga ng Biblia, na literal silang mga heavenly angelic beings. Mga nakatira sila sa langit na nagpupuri, tagapaglingkod ng Diyos, na nandun sa gilid ng trono ng Diyos. Literal heavenly angelic beings. Ibig sabihin, pag namatay tayo, baka sila yung makakasama natin na nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos. Pangalawang view naman, may mga nagsasabi na ito ay symbolic representatives of creation. Kumbaga symbolism lang, hindi literal, pero nire-represent nila yung buong creation nagpupuri sa Diyos. Number 3,
symbol of worshiping church. Pwede naman ito ay simbolo ng iglesia na sumasamba sa Diyos. Of course, maraming paliwanag rito at maraming mga views. Ako po, for the meantime, habang inaaral ko yung salita ng Diyos, mas convinced ako na, posible na ito nga ay mga literal heavenly angelic beings. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Napaka-importante po. Number 1, the heavenly realm is an entirely different reality. Yung physical realm, yung kapaligiran natin, this is our physical, earthly reality. Creation, tangible. Kitang-kita mo talaga. Ito ay reality na sa physical realm, earthly realm, nakikita mo talaga. Tapos merong mga laws dito. May law of gravity, na pag nagtapong ka ng bato, babagsak talaga yung bato. Now, yung heavenly realm, kumpara sa earthly realm, isa rin itong reality na entirely different. Ibig sabihin yung mga creatures dito, kakaiba. Kumbaga, ngayon po, nandito ako sa lugar na to, kanina lang may nakikita ako isang pulutong ng mga dolphins. Baka doon makakita ka ng isang pulutong ng mga angelic beings, iba yung itsura. No? Ibang-iba yung heavenly realm. At yung kaalaman natin patungkol sa heavenly realm, kakaunti lang. Kasi yung Biblia, pag binasa mo siya, patungkol lahat sa earth. Maliban lang sa ilang mga verses na patungkol sa heaven. Katulad nito, may binanggit na 4 living creatures. Itong topic na to sa seminary ay halos isang SEM, yung angelology, yung pag-aaral patungkol sa mga anghel, angels and demons. Now, maraming mga theories patungkol rito, pero ako, I think, makikita na talaga natin yung 4 living creatures na kasama nating sumasamba sa Panginoon. Posible na ganon. Now, hindi natin kailangan mag-focus too much sa mga angelic beings, ano bang meron doon sa langit, anong klaseng mga creatures. Kasi nga, hindi naman yun ang inilahad sa atin ng Diyos. Kung importante na malaman natin yun now, right now, while we were here on earth, ipapahayag naman ng Diyos sa atin yun. Pero sa kaisipan ng Diyos, hindi yan inihayag sa atin fully, mga snippets lang, maliliit lang patungkol sa angelic beings. Kasi we don't really have to know. Naniniwala ako pagdating na lang natin sa langit, magkakaroon na tayo ng kaunawaan. Ano yung mga creatures doon? Kung madami tayong iba't ibang klase ng ibon, baka maraming iba't ibang klaseng mga anghel. Kung maraming iba't ibang klaseng mga hayop dito, mga isda at mga land animals, baka may iba't ibang mga creatures din na kakaiba doon sa heavenly realm. I don't know. Hindi ko alam kung ano. Pero pagdating natin doon, we will be able to discover. Pangalawa po, the 4 living creatures were created for worship. Kaya makikita niyo po rito sa Revelation chapter 4, at least meron tayong idea, bukod sa description nila, sabi dito, day and night, they never cease to say, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Walang hinto at walang humpay yung pagpupuri nila sa Panginoon. Araw-gabi, walang humpay. Sinasabi nila, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. So, the 4 living creatures were created for worship. Makikita po natin dito na all of creation and all the creatures, both in heaven and earth, nilikha ng Diyos para sumamba sa Kanya. At hindi po tayo except doon. Walang exemption. Hindi po tayo accepted doon. Hindi po tayo exempted doon. Tayo po ay nilikha rin ng Diyos para sumamba sa Kanya. Now, ang problema lang po sa atin, hindi natin ginagawa itong araw-araw, non-stop. Kasi po tayo ay fallen creature, mga taong nagrebelde laban sa Diyos, mga creatures na nagrebelde laban sa Diyos. Pero pagdating natin sa langit at sa perfect world, walang humpay na rin ang pagpupuri natin sa Panginoon kasi magiging perfect tayong muli. Point number 3, the whole creation is centered around God's glory. Yung buong creation po, kahit itong creation natin na ito, yung dagat, yung sky, yung land, lahat na makikita mong mga animals, lahat ng mga tao, lahat ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Hindi lamang po yung mga lahat ng creatures sa earth, kundi yung buong universe ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. May mga tao pong naniniwala na walang center yung universe. Ibig sabihin, walang sentro. Maraming mga scientists hindi naniniwala sa Big Bang Theory
Kasi pag sinabing Big Bang, ibig sabihin may center pa rin, may pinagmulan pa rin. Maraming mga tao hindi naniniwala sa center. Pero tayo po naniniwala na may center yung universe. At yung center ng universe ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kung may center ang universe, may sentro rin ang ating mga buhay. At hopefully, no, lahat po tayo, ang sentro ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Diyos. Now mga kapatid, base po sa maliit na idea ng heaven, ng creature, ng 4 living creatures na ito, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1, approach the secret things with humility. Sabi po sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret things belong to the Lord our God. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. So kung ang idea natin about the 4 living creatures ay hanggang dito lang, hanggang dyan lang yun. Kasi yun lang ini-reveal eh. Beyond that, sa Panginoon na yun, bahala na si Lord mag-isip doon. Bahala na, sekreto na ni Lord yon. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag, ibig sabihin, inihayag sa atin, kagaya nito, meron tayong konting idea, pero hanggang doon lang, wala nang sinabi na masigit pa ron. Of course, meron pa mga ibang mga verses sa Bible. Pero sabi dito, yung mga bagay na inihayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So, ito po ay principle from Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord. So, kailangan natin magpakumbaba. Hanggang dito lang talaga yung kaalaman natin. Hindi natin kayang alamin pa yung mga bagay na hindi inihayag sa salita ng Diyos. Point number 2. Serve God according to our unique capacities. Kung yung 4 living creatures po, majestic na mga angelic beings, pinaglilingkuran nila ang Diyos sa kanilang kapasidad, tayo po ay binigyan rin ng kapasidad ng Diyos. Ang laging ang sinasabi sa akin ng asawa ko, sinasabi niya, ginawa akong nanay ng Diyos. Paglilingkuran ko yung Diyos bilang nanay. Why? Kasi capacity mo yan eh. Nanay ka eh. Binigyan ka ng Diyos na kapasidad maging nanay. Pag inaalagaan mo yung anak mo, pinapalitan mo na yung diaper, that's worship. Kung ano yung kapasidad na binigay sa iyo ng Diyos, dun mo sambahin ang Diyos based on your capacities. Basically, lahat po ng ginagawa natin ay pagsamba. Pag-alaga ng anak, kahit yung pamamasyal, mamaya mag-scuba dive kami, para sa akin, praise and worship yon. Pag tinignan mo yung ilalim ng dagat, Lord, thank you, I praise you for these creatures. Iba't ibang klaseng isda, iba't ibang klaseng mga pagong at kung ano ng creatures sa ilalim ng dagat. Para sa akin, worship yon. Para kang nag-worship service sa ilalim ng dagat. So, serve God according to our unique capacities. May kanya-kanya po tayong kakayahanan. Pagsilbihan po natin ng Diyos sa bawat kakayanan na meron tayo bilang tatay, bilang architect, engineer, lawyer, doktor, basurero, at kung ano man ang ginagawa natin araw-araw, kahit nagluluto ka sa kusina mo. Serve God according to our various unique capacities. Point number 3, worship God with the highest reverence. Sambahin po natin yung Diyos nang may pinakamataas na pagpupurit, pagpapasalamat sa Diyos. Pinakamataas na paggalang, highest reverence. Tingnan niyo po yung 4 living creatures. Sabi nila, Holy, holy is the Lord God Almighty. Kung meron kang katabing tao na kagalang-galang, may katabi kang kagalang-galang, minsan, ang reaksyon natin, maano rin eh, kapita-pitagan din. Lalo na may kasama kang gobernador, o congressman, or senior pastor ng church mo, ang tinutinu mo, di ba? Ang tinutinu natin. Pero, kapag ang kasama mo, basugulero, hindi ka respeto na tropa mo ng high school, minsan ang asta natin, parang ganun din. Kasi ang asta natin ay base sa kung sino kasama natin. Kung gaano ka-respeto yung kasama natin. Pero alam niyo po yung Diyos natin, sabi rito, He is holy, holy is the Lord God Almighty. Meaning po, ang Diyos natin, kagalang-galang sa lahat. Kaya po yung asta natin, dapat ka-respeto rin in light of the presence of a holy God, ng banal na Diyos. Para po sa ating discussion, are we truly living for the glory of God? How can we grow in fulfilling our true purpose? Tayo po'y manalangin. Almighty God, I stand in awe of the worship you receive in heaven. The living creatures proclaim your holiness day and night, never tiring in praise.
May my heart join their song, lifting up your name with joy and wonder. Teach me to worship with a heart that's focused, pure, and full of gratitude. Whether in silence or in song, may my life echo their cry. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Prepare me even now for the worship I will one day offer before your throne. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. Kung kayo po ay may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.